ito ma'am, ang advantage lang ito. Ay, wait lang. Ang advantage nito ma'am, wala na itong moving parts. What I say about moving parts, hindi na po siya yung naka-turbine, yung parang may LC. So, ito na po siya. Mesh type. Ito po yan yung nandito sa gitna. Okay. Ayan, mapapansin nyo parang napaka-fine po nung kanyang screen sa loob. Parang wala nga. Ayun nga ma'am. Pero wag nyo pong gaganunin ha. Pag maglilinis po kayo, wag nyo papaabutin dito. Kunyari ito po, tissue, tas sa loob, tas ganyan nyo na lang po. Tissue and alcohol pa din. Wag po alcohol. Ano? Mas maganda po siguro yung Lysol na lang. Lysol. Yung spray, tas Ay, lagyan nyo na lang po doon sa tissue. Tas Okay. ikot nyo na lang po yan. Lysol daw, Disinfectant naman po yan. Meron nga, ayaw mo naman kami bigyan. Ang problem po kasi sa alcohol, Grabe ka mang away. problema ma'am kasi sa alcohol yung discoloration na pwedeng gawin niya sa plastic. Pati baka lumutong, no, sir? Yeah, lulutong din po siya on the long run eh. So, ang tendency po kasi niya, magiging brown to or yellow. Ganon din po dun sa rubber natin. So, pag maglilinis po kayo na, mas maganda po yung Lysol na lang din. Tapos kasi may filter naman po ito na ginagamit para kay patient para maiwasan yung cross contamination natin na ilagay ko lang po ito. Hindi ka naman, Flora. Okay ba yun? So, ito po ito. Plug and play lang to ma'am. Actually, ang advice ko na po dito, huwag nyo na po tatanggalin sa, sa TV. Para hindi na ma-worn out yung USB. So, ito po yung parang pinaka-sensor natin. Meron tayong silicone guard para po doon sa mga dumi-dumi. Yung mga malalaking debris ng dumi po. So, ito, nahuhugasan din po ito. Mas maganda warm water. Ayan. Tapos, ito pong tube mismo, pwede rin po itong i-soak. Pero ang pag-soak nito, ma'am, siguro kuha kayo ng Tupperware na maliit, tapos lagay niyo po nung Lysol. Alam niyo ma'am yung Lysol na solution? Maliit na gano'n. Yeah, yung liquid. Isang patak lang nung takip nun. Okay. Sa takip. Isang patak lang nun sa tubig na yun. Ganun niyo siya, ma'am. Okay. Ganyan na lang siya. Tapos, kapag nataktak na lang ganyan, Air dry. air dry na lang po. So, ganyan na lang siya. Para lang po tagal yung mga natin. Ay, sorry. Ayan. So, ganito siya ma'am. Lagyan niyo muna itong silicone guard. Tapos, itong pin doon sa butas. Okay. Maririnig kayo yung click. Ayan. So, naka-lock na yan. Any side naman yan, sir? Ano to? Bidirectional. So, dito ma'am, ito na lang yung pang-release niya. Ayan. So, sumasama tong silicone. So, pwede mo siyang balik. So, ano naman to ma'am? Wala tong number of uses naman. May As long mouthpiece as- naman kami. Meron ko yung paper mouthpiece, tsaka yung filter. Huwag po kayo nagamit nito. Anong filter, sir? Nang walang Mouthpiece filter. lang kami. Ay, yun lang. Mouthpiece lang kami. Ano naman? Tapos another patient, ito naman. Ito naman. Wala na kang gagamitin sa susunod ma'am. Kasi inaatin nyo pang matuyo ito. Kasi basa pa. Halimbawa, ganun. So, if in any case na hindi nyo pa siya nasusok, ang magiging problem nyo naman ma'am, yung nare-retain na kung Dumi. anumang micro dun sa mesh. Source of infection. Yes, ma'am. Actually, ganun. Naging mahigpit kami regarding dyan. Kaya parang ina-advocate na po namin na gumamit po talaga yun ng filter. Kasi sa hospital setting po, hindi po sila gumagamit nito ng walang filter. Sa mga probinsya lang. Yung mga medyo hindi na-access ng mga ganito. Pero kasi yun nga, sobrang bihira lang din kasi sa kanila ng patient. So, hindi na rin nila madalas nagagamit yung hindi ganun kadami yung patient ang gumagamit nito doon. So, yun lang ma'am. Kasi once na pinalitan nyo ito ma'am, papalitan nyo rin ito. Huhugasan nyo rin ito ma'am. Kasi sumasalo rin ito eh. Yan. So, 4 sila lahat.
Hindi, meron siya nag-iisang nose clip pero hindi niya ito magagamit. Kasi madulas po, nadudulas po ito sa ilong. Kaya ang ina-advise namin ma'am, kinagano na lang ilong. Ipipinch na lang yung ilong ng pasyente. Wala na daw si... Sino doon? Sino? Ah, sino? Ano to sir? Disposable ba yun? Yes sir, disposable sir. Per, no? One time use lang yan sir. Per patient. Yes. Yan ang isa sa mga consumable nito sir. Ayan, tsaka mouthpiece. Yan at now. Siyempre ba? Tsaka yes, itong paper mouthpiece. Pero may nabibili po nito sa amin or kung gusto niyo po, doon din na rin sa may Bambang. Tapos nakaset na po siya. So, sa isang Kuhanin na lang plastic, siguro sir yung diameter na. Mouthpiece and filter na. mouthpiece and filter. Ito baliktaran. Pwede ito. Ha? Baliktaran. Hindi, isa lang yan. One time use lang din yan. Ganda yun. Pag may Paggamit TV ko sa isa, iyo, no? gamit ng pasyente. Gusto mo? Baliktar. Next patient. Dito naman sa kabila. Parang natipid naman. Gano'n ka kaloko-loko. Pinagamit ko yung isang... So, ito lang naman ma'am yung pinaka-accessory ng Spyro natin. So, ikakabit nyo lang siya sa CPU. Ayan. And then, open nyo na po yan. Sarado ko na ito. Dito ma'am, pag nagka-calibrate kayo ng ng Spyro, paano po doon sa gamit na Wala. dati? PMS sila. Okay. Dito ma'am hindi. Dito kami kayo wala. na magka-calibrate ma'am. Ang maganda nito, magka-calibrate ng kayo nito ay ma'am, kanina po ito. Okay. Ay, hindi. Baka naiwan lang yun. Ay, kahapon. Yung magagawa. So, ang gagawin nyo lang siya every morning, once. So, kapag naka more than 15 patients kayo sa isang calibration, kanya rin calibrate kayo ng morning and then 15 patients na. Calibrate Calibrate kayo. kayo. Every 15. Every 15 patients. Para lang ma-retain yung accuracy ng spirometry. Okay. So, open ko na to. Ay. 1, 2, 3, 4, 5 pa rin. Okay. So, ganun pa rin naman ma'am. Pare-parehas lang. Same din ang ano User. natin. Ganun din sa ECG pala. Sorry. So, kapag ginamit yun na po siya. So, ngayon, for example, nakapaggawa na tayo ng patient. Ito naman tayo ma'am. New Spyro. Ay, pero, sorry ma'am. Ulit-ulit. Unahin muna natin yung calibration. Punta kayo ng Spyro dito sa taas. And then, calibration. Maganda dito ma'am, ilagay nyo to sa ganito na yan. Kayo po yung nagawa. Tapos, ang attachment ito ma'am is ganito. Naka-horizontal siya. Huwag pong nakaganito, kundi nakaganito. Tapos, fit nyo lang siya dito. Goma naman po ito, hindi naman to plastic. Ayan. So, make sure na nakaganyan siya at hindi gumagalaw to. Kasi once na nakagalaw to, naka-disconnect na siya ma'am. Okay. And then, huwag na kayo ng calibration. Ito yung standard practice for calibration ng ganitong type. Sundan nyo lang to ma'am yung yung animation dito and then meron tayong parang odometer. So meron tayong tatlong speed, slow, medium, and then fast. Tatlong slow, tatlong medium, tatlong fast. So ganito po. Kailangan lang dito ng konting muscle control. Yan. I-retain nyo po yung needle doon sa may Ganun. yan. Pag napapansin nyo na hindi siya gumagalaw, ibig sabihin hindi po nakasaksak ng maayos yung assembly natin.
Kaya mo lang mo. Kaya mo yan. So, lahat pong yan, ma'am, ipa-perform mo siya with full inhalation. Ito yung inhalation eh. Tapos full exhalation. Dapat hindi po ganito. Hindi ganito. So, kailangan Sagad. yung sasagad niya siya ng ganyan. Kasi ang requirement nito is 3 liters. Okay. So, para malaman niyo, ma'am, na gawa niyo ng maayos, dapat dito, ma'am, hindi ito bababa ng 94%. 94. Okay. Ito yung inhalation, ito yung exhalation. Dapat hindi siya bababa ng 94%. So, yun yung very important dito. So, regardless dito sa may coefficient, basta walang bababa ng 94. Okay, ma'am? Tapos kapag okay ka na, save mo na lang siya. So, pwede nyo na rin itong i-print, ma'am, in case na manghihingi yung, ano nyo, yung mga, kunyari, yung mga engineers namin for calibration, checking. Yan. And then close. Tanggalin nyo na po ito. Sir, may tanong ako. Yes, sir. Pyro. Hello po. Ang hihingi niyan ulit, ma'am, is the height and weight ng patient. So, yung mga date of birth, ito yung nagawa na natin doon sa profile. So, for assuming na ito si patient natin, okay mo siya. Ito na yung window natin, ma'am. So, tatlo yung nandito na maneuvers. FVC, SVC, tsaka MVB. So, FVC lang gagawin niyo, ma'am, di ba? And then, wala naman kayong post. Well, pag naggamot lang yung pasyente, tsaka naman nagpo-post. Kapag, kunyari, yung mga may tama sa x-ray. Yun lang. So, pag mag-post kayo, ma'am, ito yung pre niya pa lang. So, malalaman mo siya ito. So, pre, kapag magpo-post ka, halimbawa lang, pindutin mo itong medication. Medicare, post. Yan. Tapos, punta ka ng bronchodilator. Ano bang madalas na broncho, ma'am? Salbutamol? Puro salvio, tsaka Ito lang, Ventolin. Pero, pwede tayong maglagay ng iba pa. yeah, Ng bago. mga antibiotics. So, punta ka dito, Settings. setting, tapos editable. Editable. Add. Okay. Ayan. So, pwede ka maglagay dito. Type mo lang yung pangalan mo. For example, salbutamol. Tapos next. Tapos add. Wala ka nang pipindutin dito. Ayan. Add mo lang. Tapos kung anong substance. Substance value. Tapos kung ano yung gagamitin na dosage. Kung mg, yun yung naka-powder form. Or yung inhaler pala, sorry. Kapag naka-nebulizer naman, ml. Pero sa kasakali, ma'am, naka-nebulizer naman kayo dito. Yan. Yeah. So, ml mo lang siya, and then okay. And then, next. Highlight mo siya, and then next. Tapos, lagay mo kung anong dosage siya. For example, 5 ml. As units, ml. Tapos, add. So, lalabas siya dito. Tapos, kapag meron pa kayong iba, yari 2.5, ganun din. Add mo na siya. Tapos apply. Andito na siya. Tapos lalabas yung protocol dosage niya. Yan. Tapos okay mo lang din. Pero mamaya na natin siya. Okay. Okay. Ngayon, ganito ma'am. Wala kasi akong dalang filter eh. Ganito na lang. Dito Ayan na lang ang pahingay mo, sir. Yun na lang. Actually, ito na yung parang pinaka-preventive maintenance sa mga. Kaya na rin po yung medyo. Bali, ito sir, yung PMS nito, every ilang months? Hindi ko lang sure ma'am kung anong terms na napag-usapan, pero ang basic po kasi sa amin quarterly. 6. Quarterly or biannual po. Every 6 months. So ngayon dito ma'am, ang gagawin mo na lang is go FVC o kaya F2. Okay. So dito sa screen, ito yung FEV1 natin, just FVC. And then lalabas dito, ito ma'am, predicted, tapos yung LLN or lower limits. Tapos yung may mga box pang mag-appear dito. Yun yung mga na-perform yung patient. So, ayan siya. Halimbawa. Tapos, kunwari. Wala siyang ERD. Ayan.
Hindi lang maganda yung look. yung measurement niya. Tapos eto na siya, ma'am. Lalabas lang yung word the best maneuver, pero hindi siya yung pinaka-best maneuver. Kasi ang basic talaga nito, ma'am, gagawa ka ng tatlo. Tatlong ganito. Tapos pipili ka lang doon sa tatlong yan kung ano yung maganda. Hindi siya yung best of 3 yung nakaka-capture niya. Pipili Ikaw, ka doon. Kasi ikaw ganito, mama. pakita. Manual na pili, sir. Pero ano naman to, magbibigay to ng Yung suggestion. pinaka-best. Yes. Ito. Ganun pa rin, ma'am, 6 seconds pa rin yung kanyang exhalation. So, ganito. Ayan na. Ayan. Mapapansin mo, ma'am, merong naka-black na dot dun sa may tabi ng measurement. Ibig sabihin, yun yung okay na number. Yun yung okay na result niya. So, kapag walang dot, ayun, mapapansin mo. Pag walang dot, ibig sabihin, hindi yan yung best. So, ito yung best niya. So, ayun lang yung suggestion niya. Pwede mong sundin siya or hindi. Kasi minsan, magandang numbers na dito pero pangit yung loops. Or magandang loops pero iba yung numbers. Excuse me. So, either of the two. And then, yung conclusion niya, ma'am, ito. Pwede mo itong Nag-o-auto kunin. naman siya, sir. Ano lang, ma'am, ito yung parang initial interpretation pa rin niya. I suggest na tanongin niyo muna yung pool mo. Kung Sa gusto ba amin- nila yan. Sa amin kasi, sir, nagbe-base na lang kami sa nakalagay na interpretation. Kapag may findings lang dyan, tsaka kami nagpo-pull mo. Okay. Kasi ma'am, may mga tayo ibang itsura ng mga loops. So, doon pa lang sa loops na yun, ma-determine mo na kung may tama si patient o wala. Minsan kasi ma'am, magsasuggest to ng normal, pero iba yung loops Yun niya. nga. Hindi kasi kami nagpapabase sa pool mo. Okay. Sige. Ang Pero sinesend lang namin sa pool mo, just in case na kunyari nagkaroon kami ng mild obstruction or possible restriction. Yun, tsaka kami nagpapapool mo. Okay. Doon yun na siya malalaman. Dito pa lang malalaman yun doon eh. Kapag talagang hindi maganda. Or dito mismo. Yan. Malalaman nyo na siya dyan. Madalas, ma'am, feeling ko hindi nakukompleto yung dito, no? Ibig sabihin, may leak dito sa niya. Ayan. Yung iba naman, putol. Ang nangyayari, pagdating dito, tapos dito putol, and then dito may ganun. Tama? Yeah. Minsan may ganun kayong may encounter. Usually, puro leakage lang lahat. Or, ang ginagawa ng patient, nagpapahabol lang hinga. Oo. Tsaka yung iba kasi hindi dire-diretso. Putol-putol po. Putol. So, yun, ma'am. Naka-exhale na. Biglang may pahabol pa. Ito yan. Ito, ma'am, interpretation pa lang siya. So, pwede nyo siyang i-follow or i-ano nyo na lang din. Pwede nyo i-erase. So, eto siya. Completing ko na naman yung tatlo. Ayun, mapapansin mo, ayun. Pareha sila ng numbers.